Samahan niyo po akong lahat tumayo at buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng mga Kawikaan 14 or in the book of Proverbs chapter 14. Salamat sa ating mga bisita na ating nakasama ngayong umagang ito at ako'y nananalangin na tayong lahat ay mabuksan ang puso't isipan at tayong lahat ay mahamon at mapagpala sa salita ng Diyos. So, this is the 6th installment of our series of message of the anatomy of happiness. In fact, isa po ito sa pinakamatagal na series natin pinag-uusapan and we want to digest. And I hope tayo po ay natututo at tayo po ay nagagalak sa mga pag-aaral na ito, especially when we are talking about happiness. Sapagkat hindi man po ganito lagi ang ating usapan, pero isa rin po ito sa ating mga pangangailangan bilang mananampalataya na tayo po ay magalak anuman ang ating kinakaharap sapagkat ang isa po sa mga balakid sa ating pagpapatuloy at sa ating pong paglilingkod sa Diyos ay yung pong kalungkutan. So we are studying how are we going to counterfeit or papaano natin haharapin yung buhay na sa kabila ng kalungkutan ay nandun yung ating pagtitiwala na ang Diyos po ay may ginagawa. Again, Proverbs chapter 14 or mga Kawikaan 14. At nais ko pong basahin ito sa wikang Tagalog. Subaybayan po ng inyong mga mata. Sabi po dito, ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak. Ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan. Ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. For our 6th installment of our series of message, The Anatomy of Happiness, let's talk about the confusion, mga kalituhan sa kaligayahan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa araw pong ito, kami po sa inyo ay lumalapit at nagpapasalamat. Salamat sapagkat puno ang inyong bahay-sambahan. Kung papaanong sa araw na ito ay marami ang nagnanais na ang kanilang mga paa ay mayapak sa iba't ibang lugar. Ngunit salamat sapagkat sa araw na ito, minabuti niyo po na kami po ay makarating sa lugar na ito upang patuloy kayong kilalanin sa aming buhay, upang magpasalamat sa mga nakaraang araw na lumipas sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy na purihin at manalangin. Sa araw pong ito, nagpapasalamat po Panginoon kami sa panibagong buhay, kalakasan na inyo pong pinagkaloob. Salamat po sa walang hanggang provision na kailanman Panginoon ay hindi kayo nagkulang sa amin. May mga panahon man na maaring kami ay nawalan, may mga panahon man na sa aming paningin kami ay walang kasapatan. Pero Lord, salamat sapagkat sapat lagi ang inyong biyaya at pagpapala sa amin. Salamat po, Panginoon, sa karunungan na ipinagkaloob niyo sa amin sa pang-araw-araw, sa aming pagtatrabaho, sa aming pag-aaral. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa aming mga awitan. Salamat, Panginoon, sa mga ministry na meron po kami. At dalangin po namin, Panginoon, na basbasan niyo po ang bawat pananambahan ng lokal na iglesia na nagtitipon at nangangaral din ng salita ng Diyos sa umagang ito. Lord, habang patuloy namin pinag-uusapan ng kasiyahan, nawa ay hindi man nagbabago ang sitwasyon, pero nagbabago ang aming posisyon, nagbabago ang aming pananaw, nagbabago ang aming kaisipan, na kung saan mas natututunan namin, Panginoon, na anuman ang sitwasyon sa buhay, ay kaya pa rin naming maging masaya, kaya pa rin naming bumangon, sapagkat kayo ay aming kasama. Lord, sa umaga pong ito, patuloy niyo pong buksan ang aming puso
At dalangin po namin na patuloy na kumilos ang inyong banal na Espiritu sa aming puso at buhay. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral. Ang lahat pong ito aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. In the last 3 weeks, pinag-aralan natin yung, or 4 weeks, pinag-aralan natin yung the creativity on happiness. Beside that, there is a choice on happiness. There is a creativity on happiness. Na paanong lumikha ng kaligayahan sa mga panahon na parang malulungkot, sa mga panahong parang pili ang mga pagkakataon na pwede kang maging masaya. At kung ating babalikan, unang-una dyan ay yung acknowledgement na may mga bagay sa ating buhay na dapat nakikita mo, na-appreciate mo at naipagpapasalamat mo. And the other word or the other point is the word contentment. Na kailangan ay wag mong hanapin yung wala ka. Tingnan mo kung ano ang content. Kaya siya contentment. Look at your own content, not what you don't have, not what you lost, but what you have. And from that content, you start to appreciate life and you start to move on with life. At ang isa sa pinakamahalagang bagay na sigurado ay meron tayo, maaring may mga nawala pero laging may natitira, is the companionship. Meron at merong iniiwan ng Diyos na someone that will be your companion, na maaring wala ang asawa mo, maaring wala ang iyong anak, wala yung mga kaibigan mo, pero laging meron pa rin ang Diyos na ibinibigay, na maaring mo maging kasama sa buhay, upang ikaw ay maging masaya and be content. Sikapin nating maging masaya kung sino ang ating kasama. And the word encouragement, na tayo ay maging masaya sa pagpapasaya ng iba. Sapagkat ang isa sa mga paraan upang tayo ay maging masaya, ay tayo ay maging pagpapala at maging kalakasan din sa iba. And we have this word development, na hindi ibig sabihin, tayo ay kontento na sa sitwasyon, hanggang dito na lamang tayo. For the meantime, kung ito lamang ang meron, ito yung aking pagkakasyahin at dito ako magiging masaya. But still, tayo ay nangangarap pa rin na magkaroon ng development ang atin pong buhay. Kaya we celebrate our past wins. Binabalikan din natin kung saan tayo nagsimula. Na bagamat hindi tayo katulad ng iba, pero kung babalikan kung nasan tayo noon, marami na ring development at pagpapala na ginawa ang Panginoon sa ating buhay. We celebrate our past wins. And then, of course, we anticipate for our future wins. Tinitingnan din natin yung ano pa yung pwede nating gawin, ano pa yung mga panalangin na nawa ay maging align sa kalooban ng Diyos na matugon, ano pa yung mga pangarap. So itong mga bagay na ito, creativity of happiness, sa tulong ng Diyos, hindi lang tayo basta nagde-decide na gusto kong maging successful, gusto kong maging masaya. Dapat tinutulungan mo ang sarili mo na lumikha ng mga kasiyahan. By any means, number 1, 2, 3, 4, 5, ano man ang sitwasyon mo, meron at merong paraan sa mga puntos na ito na magagamit mo to counterfeit or para baliktarin natin yung mga malulungkot na nangyayari sa ating pambuhay. Kaya napakahalaga na bilang isang tao ay hindi lang tayo naghihintay ng happenings. Kasi kung hihintayin mo lang yung happenings, ay ilan lang yun sa buhay ng tao. Hindi lang tayo naghihintay ng okasyon. Isang beses lang nagpapasko, isang beses ka lang nagbe-birthday, ilan lang ang okasyon sa ating buhay. Hindi rin tayo naghihintay ng mga material na bagay na dumarating sa ating buhay. Hindi tayo linggo-linggo nagpapalit ng cellphone. Hindi tayo taon-taon nagpapalit ng sasakyan. Hindi rin tayo naghihintay na makarating sa magagandang lugar sapagkat bibihira lamang. Kung yun lamang ang paraan upang tayo ay sumaya, napakaliit ng porsyento na talagang maging masaya ang tao. That's why maraming kaparaanan na itinuturo ang Diyos kung papaanong tayo ay maging masaya. At this time, pag-usapan natin yung isang bagay, the confusion of happiness. So I use the word confuse
for the sake of the pattern of alliteration. So in case you don't notice, puro letters yun, di ba? Choice, creation, or creativity. And then we have now the confusion. Mahaba itong ating naging series na ito. Kaya anatomy talaga dinadigest natin. At when we say confusion, it is the lack of understanding or uncertainty. Kulang ka sa kaalaman, wala kang kasiguraduhan, in short, nalilito ka. Or maaring nalito ka. You got confused. Hindi ka sigurado, or may mga bagay na tayo ay na-confuse, at kung tayo ay nako-confuse, and if we don't get with the right decision, it will lead to bad situation. And that's what we call wrong confusion. Maling akala. And life is full of confusion. In every crossroads of our life, may mga desisyon na ang dali lang magdesisyon. May mga sitwasyon na sigurado ka. Pero may mga sitwasyon din na nako-confuse tayo. For example, minsan nako-confuse tayo sa tao. Minsan ba naranasan nyo na yung may binati kayong tao, hindi lang binati, panayang imik nyo, pero hindi pala siya yun. Diba? I remember there was a moment that I talked to someone, ang dami ko nang nasabi, pero hindi pala siya yun. Pinanindigan ko na, diniretso ko na yung kwento. Okay? Pero nakaka-confuse. May mga bagay na nako-confuse tayo. Example, sa pagkain. Sa mga nagluluto, di ba nako-confuse tayo minsan? Ano ang pinagkaiba ng baking powder sa cornstarch? Ano ang pinagkaiba ng cornstarch sa harina at sa gawgaw? Pag nagkamali ka ng gamit dyan at yung cornstarch ang nagamit mo, ang tigas niya mga linuto mo ngayon. Pero pare-parehas lang halos yan. Napakaliit ng pagkakaiba. So there is a confusion, and if you have a wrong confusion with your bad decision, it will lead to a bad scenario or situation. Sa mga lugar, di ba? Minsan, pag familiar tayo sa lugar, ang dali lang. Pero pag nasa ibang lugar tayo, tapos parang pare-parehas lang naman ang daan, nako-confuse tayo. Nag-decide ka na kumaliwa. Hindi, tama yan, alam ko yan. Alam ko, ito yung punong ating dinaanan. Pero pagdating sa dulo, mali pala. Naranasan natin yung mga ganung bagay. Buti na lang, may Waze ngayon, ano? Kung walang Waze, ang hirap siguro mag-drive sa ibang lugar. Siguro dito, di tayo nako-confuse. Pero sa ibang lugar, talagang very confusing kahit may mga signs. Sa ating mga karir, sa mga kabataan, o sino man, minsan nako-confuse tayo, ano bang kursong aking kukunin? Sige, ito na lang. But if it's a wrong confusion, nagiging dahilan, kaya minsan tumatagal tayo, paiba-iba tayo, sapagkat hindi pala natin gusto at hindi pala natin kaya ito. Life is full of confusion. In the crossroads of life, may mga obvious talaga na decision na hindi mo na kailangang ma-confuse. Sigurado ako dito, kahit bali-balik ta rin, tama ito. Pero may mga desisyon at action sa buhay na tinatawag na wrong confusion resulting from your bad decision and action, and very critical because it will define your current and your future situation. Sabi sa Biblia, may mga daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. There are ways that seems right, but the end thereof is destruction. The end is destruction. Ganon din when speaks about happiness. Yung akala mo masaya ka, akala mo tama, pero ang dulo ay kabalisaan at kapahamakan.
with regards to happiness, there is a very big confusion. Sapagkat minsan ang akala natin, pag akala natin, masaya ka, tama ka, pero minsan kalungkutan at kapahamakan ang naghihintay. Doon sa ating unang-unang series, pinag-usapan natin, happiness is a choice. Na anuman ang sitwasyon, ikaw ang magdidesisyon sa sarili mo kung gusto mong maging masaya. Regardless of, pinag-aralan natin yan. Minsan nga kahit hindi masaya yung ibang tao, pero kinukonsider din natin, pero may mga taong ayaw ka talagang maging masaya. Minsan kahit yung ibang tao hindi masaya, pero ang mahalaga, ikaw sa sarili mo, masaya ka. Sapagkat ikaw ang magdidesisyon at pipili ng iyong sitwasyon. Yes, happiness is a choice, but with consideration. But with consideration, kala ko ba, it's my choice. Pero pinag-usapan din natin na sa pagiging masaya, tandaan po ninyo, hindi lang issue na masaya ka. Ang isa sa pinakang mahalagang feature ng tunay na kasiyahan, dapat masaya din ang Diyos. Dapat masaya din ang Diyos sapagkat ang sukatan ng isang tunay na kasiyahan ay hindi lang nakadepende sa kung ang tao ay masaya. Dapat masaya din ang Diyos. Pwede mong sabihin, wala akong pakialam, basta't ako'y masaya. Pwede yon. Pwedeng kahit yung iba ay hindi talaga nagiging masaya sa'yo. Pwede kang magdesisyon na ikaw ay masaya. Pero may consideration, hindi buo at hindi tunay. Sapagkat dapat ikinukonsider mo rin, masaya rin ba ang Diyos sa ating sitwasyon? At ang daming tao ngayon confused dito with wrong confusion. Na akala nila basta masaya sila, yun ang mahalaga. And we often heard that. And we often take advice on that. Nahayaan mo na, di bale, ang mahalaga, masaya ka. Yes, it's good. Yes, it's right, but it's partial right. It is not incorrect. Hindi mali, but it is incomplete. Kulang. Because there should be consideration. Kasi pwede palang maging masaya ka, pero hindi masaya ang Diyos. Pwede ba yun? Kala ko ba kasiyahan ko lang ang i-consider? Kasi maraming sitwasyon sa buhay ng tao, confusing. Minsan nga tayo nako-confuse din eh. Nakakala natin masaya. There are things that seem right, but the end thereof is destruction. Pwedeng maging masaya ka, pero hindi masaya ang Diyos. Makikita natin yan sa sanlibutan. For example, makikita natin, masaya yung mga nananalo sa sugal, yung mga tumatalpak, yung mga nag-i-scatter, makikita mo pag nanalo ay paldong-paldo. Masaya yun. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng baliktarin na malungkot yun. Masaya yun. Tapos lalabas, mabibili yung gusto. Tapos, ang daming pera, masaya yun. Di ba? Pero ang tanong, masaya ba ang Diyos doon? Sapagkat alam ng Diyos ang dulo ng mga pinapasok natin. Kaya hindi ibig sabihin na nakangiti ka, tumatawa ka, masaya. Pwedeng masaya ka, pero hindi masaya ang Diyos. Pag nagpunta ka sa labas at nakita mo may maingay, may nagkakantahan, may mga nagpa-party or kung ano pa man, may inuman, hindi mo pwedeng sabihin ang lungkot nila. Sa totoo lang, ang saya. Ang sayang tingnan. Nawawala ka ng mga pansamantalang problema, talagang akala mo'y walang mga pinoproblema sa mundo, akala mo'y walang pasok bukas, talagang walang kinukonsider na mangyayari. Ang sayang tingnan. Pero ang tanong, masaya ba ang Diyos? Sa mga relasyon na pumasok sa maling relasyon, maaring ang iniisip nila, basta kami ay masaya. Kahit yung nasa kabila ay malungkot, minsan ipinaglalaban natin yung maling relasyon, basta ang mahalaga masaya. Sa mga kabataan, basta kaming masaya. Maging sa mga adults, pag nahulog na tayo sa mga ganyang maling relasyon, basta ang iniisip natin, kung saan ako sasaya. Yes, pwedeng masaya ka. Pero masaya ba ang Diyos?
Pero sa kanilang buhay, masaya sila. May mga sitwasyon na obvious. Yung ating nakita ay obvious naman talaga eh. Mali yan, hindi yan masaya. Paano sasaya? Kita mo naman talaga, kapahamakan ang dulo ng lahat ng yan. Hindi siya confusing. Pero sila nga na-confuse eh. Masaya sila eh. Pero, minsan lang ang masaya, sila lang ang masaya at minsan, ang daling i-predict natin ang dulo na hindi sila magiging masaya. Pero may mga sitwasyon na talagang tinatawag nating very confusing. Kasi ito'y very confusing kasi hindi lang ikaw ang masaya, masaya din silang lahat. Paano mo pa masasabing hindi maging masaya yon kung hindi lang ikaw, masaya silang lahat? Meron bang ganong sitwasyon na hindi pa rin pala totaling masaya yon, na pwedeng masaya ka, masaya sila, pero hindi masaya ang Diyos? Very confusing yon. May ganon bang sitwasyon? And it seems that the end, pwede mo pa rin makitang hanggang huli nga, naging masaya pa rin sila. But the quest for true happiness, lagi pa rin nating tatandaan, hindi pwedeng alisin. Kahit masaya ka, masaya sila, masaya kayong lahat, pero pag ang Diyos hindi masaya, hindi buo ang kasiyahan. Amen. Ano yung mga sitwasyon na para bang kompleto na? Kasi masaya ka, masaya sila. May ganun bang sitwasyon? Pag may kaarawan. Paano hindi magiging masayan? Kaya nga tinawag na happy birthday. Masaya ka, masaya sila, lahat tumatawa. Anong masama dyan? Masaya naman. Masaya. Pero, masaya ba ang Diyos na taon-taon binibigyan ka ng buhay, pero sa buhay na yan, hindi man lang niya pinapakinabangan? Masaya ba ang Diyos na lagi kang humihiling na ikaw ay pagalingin, bigyan ka ng kalakasan, pero ang tao matapos dinggin, hindi na naalala ang Diyos? Masaya ba ang Diyos na sa dami ng binigay niya sa iyong panahon, buhay, kalakasan, sa buhay na ito, pero ang tao sa tuwing nagdiriwang ng kaarawan, walang bahagi na pinakikinabangan bilang ang Diyos ang may-ari ng lahat? Masaya yon. Ang daming nagse-celebrate ng kasiyahan. Birthday, there's nothing wrong with it. Masaya ang lahat. Pero ang tanong, masaya ba ang Diyos sa patuloy na pagbibigay sa iyo ng buhay? Confusing. Hindi maiisip ng iba yun. Basta ang mahalaga, masaya ako ngayon, happy birthday, masaya sila, napakain ko sila. Pero ang Diyos, masaya ba na patuloy kang bigyan pa ng buhay? Pag tayo ay nakapupunta o nakapamamasyal sa mga iba't ibang lugar, makikita mo yan, ang daming masayang tao ngayon kung saan nakakarating. Kanya-kanyang bida ng mga pinuntahang lugar. At, Pastor, paano mo namang hindi masasabing masaya? Ay lahat nga nakangiti. Di ba? Parang ang hirap makonfuse dyan. Talagang masaya yan. Masaya nga na tayo po ay nadadala ng ating mga paa kung saan-saang lugar. Ang dami nating pinapakita. Makikita nyo yan sa Facebook. Nandun na naman siya. Punta na naman siya dito. Nanggaling na naman doon. Masaya. Pero masaya ba ang Diyos na sa dami mong pinupuntahan, di ka man lang makarating simbahan? Ang daming ganyan eh. Masaya naman eh. Maraming napupuntahan. Na minsan parang tayo iniinggit na, naku, tinan mo yun, last week lang nandun siya, ngayon nandito naman. Parang ang sarap niya, nagtatampisaw. Walang masama dyan. Pero sa dami-dami ng pinupuntahan ng iyong paa, masaya ba ang Diyos na hindi ka man lamang nakakalapit muli sa Kanya upang makasamba? Masaya. Pero hindi tunay na masaya. Sa ating mga trabaho, hindi ba't masaya pag na-promote ka? Hindi masaya pag ikaw ay na-hire? Hindi masaya pag natanggap ka? Masaya, hindi lang ikaw, masaya ang iyong pamilya. Mapoprovidean mo sila, masaya ang mga taong nasa iyong paligid. Parang ang hirap masabing, ano pang hindi masaya dyan? Masaya siya. Pero masaya ba ang Diyos? Na nung panahon na ikaw ay binigyan ng trabaho, nawalan ka na ng panahon sa Kanya? Yes, there were times that you will be busy, but it's another thing na talagang simula nung nagkatrabaho ito, hindi ko na nakita.
Simula nung na-promote ito, nawala na. Pero masaya ka. Pero masaya siya. Pwedeng araw-araw, talagang nandun yung pleasure. Pero yung pleasure ng Diyos, nawawala na. Hindi sa ayaw tayo ng Diyos na tayo ay ma-promote, mabigyan, pero kinukonsider pa rin natin ng Diyos. Sapagkat, nung nanalangin ka, kasama mo ang Diyos dyan. Nung tinugon na, bakit nawala na? And ang daming ganyan, na minsan, akala natin, pag nakuha na natin yun, okay na sa mga kabataan. Hindi ba't masaya pag kayo nakapagtapos? Hindi ba't walang paglagyan ng ating kasiyahan at gusto nating i-showcase, lalo pa ang mga magulang, lalo't may honor kayo? Lalo pa pagka kayo ay nakapagtapos sa magagandang paaralan, masaya, di ba? Wala namang magpo-post ng graduation na malungkot, bibihira. Kahit nga walang honor eh. Masaya yon. Masaya yon, pero masaya ba ang Diyos? Nasimula nung nagkolehiyo ka, hindi lamang ikaw ay may mga pagkakataong nawala, tuluyang ka nang nawala. Na-achieve mo ang honor na yan, pero ang Diyos wala sa buhay mo. Parang masaya ka na ipinapakita mong kahit wala ang Diyos noon, nagawa ko to ngayon. Masaya ba ang Diyos noon? Masaya ba ang Diyos sa pagkakataong yon? At ang daming ganyan ngayon, not just unbelievers, even Christians. Kaya minsan parang ang hirap bumati. Pero bilang tao, masaya din tayo. Pero ibang standard ng Diyos. Na sa bandang huli, kung meron lang tayong pinakang pasasayahin, dapat ang Diyos, na dapat kinoconsider natin yon. Happiness is confusing, it's a choice, but there should be consideration. Na sa ginagawa ko bang ito, sa tinutumbo ko bang ito, masaya ako, nakagraduate ng anak ko, masaya ako, may honor siya, masaya ako, nagtatrabaho na siya, pero ang tanong, nasa na siya ngayon sa kalooban ng Diyos? Ang daming ganyan, even believers. Pero masaya tayo. Siyempre, alam ka naman magulang, alam mo hindi may kasayon, masaya din tayo. Pero meron pang i-consider eh. The last arbiter. Ang huling huhusga. Masaya ba ang Diyos? Very confusing. When we acquire of something, wala namang malungkot pag nagkaroon ng bagong cellphone. Nagkaroon ka ng bagong sapatos, lalo na kung bagong motor, bagong sasakyan, bagong bahay. Ay, ewan ko lang, pag hindi ka pa sumaya dyan, kailan pa? Talagang masaya. Masaya din yung nasa paligid mo. Masaya kung sa masaya. Pero masaya ba ang Diyos? Na na-acquire mo yung mga bagay na yan, pero kinompromise mo naman yung para sa Diyos. Nakuha mo yan, nabili mo yan, napuntahan mo yan, pero yung para sa Panginoon, yung ipinagkatiwala sa'yo ng Panginoon, simula nung nakuha mo yung bagay na yan, yan yung kinompromise mo to acquire those things. Masaya yung nagampanan mo yung para sa Diyos, tapos, nagkaroon ka pa ng mga blessings ng mga possessions. Pero may mga pagkakataon, just to acquire something, we will compromise what belongs to God. We compromise our tithes, our offering, pero masaya ka pa rin. Pero ang tanong, masaya ba ang Diyos? Masaya tayo, nakakatuwa, si ganito kapatid, may bagong sasakyan, may blines kaming bahay, mayroong bagong kagamitan, nasa magandang lugar. Pero simula nun, nawala na yung para sa Diyos. Masaya, pero ang Diyos, hindi masaya, sapagkat tayo ginawang katiwala niya. Sa mga nagmamahalan, o sa may mga relasyon, na pwedeng sabihin nating tama naman, lalong higit sa mga kabataan. O pastor, nasa edad na kami, o pastor, pwede na, or pastor, ganito na, okay na, tama na eh. Nasa panahon na, masaya na. Pero masaya ba na imblis na yung iyong kasintahan ang maakay mo sa simbahan, ikaw ang inakay niya sa sanlibutan? And I've seen many Christians
na dating kagamit-gamit, but because they compromise with the relationship, there's nothing wrong. Pero dahil doon, yun ang naging kaparaanan upang sila ay mawala sa kalooban ng Diyos. Pero masaya sila. Ang tanong, masaya ba ang Diyos? You see, confusion in happiness. Merong mga obvious. Uy, hindi. Sa una lang yan, yung mga pumapaldong yan, tamo mamaya. Ang lungkot niyan. May mga obvious eh. Yan, yung mga tumatawang yan sa inuman, mamaya iiyak din yan. Mamaya suka yan. May mga obvious eh. Pero may mga hindi obvious. May mga confusing. Pwede nga pala na masaya ka, pero hindi rin guarantee na masaya ang Diyos kasi lalo't higit kung mananampalataya ka. Dapat laging kasama ang Diyos sa tanong na yon. Ano ang sabi ng Bible? What shall profit a man if he gain the whole world, yet he lost his own soul? Ano ang kapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang sanlibutan? Sa ibang salita, pwede na rin sabihin natin, ano ang makakamtan ng tao kung sabihin natin, buong buhay niya siya'y naging masaya sa mundong ito, pero ang kanyang kaluluwa ay papunta sa kapahamakan. Masaya ba yon? That you lost your own soul? There are things that seems right, but the end thereof is destruction. Kaya nga yung lagi nating paalala sa blessings, Proverbs chapter 10 verse 22, the blessings of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Yung pagpapala ng Diyos, nagpapayaman, hindi lang material, kasama na rin yun. Mayaman sa relasyon, mayaman sa kalusugan. It added rich, it maketh rich, pero He added no sorrow with it. Yung blessing, yung happiness na galing sa Diyos, hindi yun magdudulot ng kalungkutan. Yung kalungkutan na yon, hindi lang yung i-consider, yung lungkot mo. Yung sorrow ng Diyos, i-consider mo rin. Yung happiness mo ba, happy din ang Diyos? Or it added sorrow on Him? Na pwedeng bless ka, na pwedeng rich ka, na pwedeng malakas ka, na pwedeng nakuha mo ang bagay na ito. Pero ang Diyos, sorrowful, malungkot. Bakit? Nawala siya sa equation ng buhay mo. And maraming tao, very confused. Hinihele ng mga kasiyahan, pero hindi nila naiintindihan. There is a missing piece na akala natin masaya. You can read a lot of that. Mababasa natin, feeling happy. Abay, walang pipigil. Siya na nagsabi, talagang happy. Feeling thankful. Feeling, oh, Lord, thank you. Feeling blessed. But where is God among the rest? Walang makapagpipigil na sabihin ng tao, ng mundo na talagang masaya siya. But at the end of our life, ang Diyos pa rin ang magdidesisyon kung talagang tunay yan na patungo sa kasiyahan. I'm not saying it's wrong. It is not incorrect, but it is incomplete. Kompleto na sana eh. Masaya ka, masaya sila. Kompleto na saya. It is not incorrect, but it's incomplete. Kasi ang pinakang huling magtatakda kung talagang tama at masaya, wala ang Diyos. The smile, tandaan natin to. I-quote natin to. The smile that matters the most is the smile of God. Kung meron mang pinakang masaya na mapasaya mo, kung meron mang pinakang inaasam tayo na ngumiti sa atin, yung ngumiti ang Diyos sa'yo. Ang laking tuwa natin pagka yung ating teacher, professor, ngumiti sa atin. Yung sasagot natin, ngumiti. Oh, very good. Ang laking tuwa natin pag nakita natin ngumingiti yung anak sa atin, yung magulang, yung kaibigan mo, lalo pa pag mga someone, mga celebrity, diba, dumaan lang, ngumiti lang sa'yo, talagang hindi mo na makalimutan, napangiti ko siya. Pero alam nyo, marami man tayong gustong pinapangiti, at marami man taong gustong ngumingiti sa atin. Ang pinakang mahalagang ngiti
na dapat kinukonsider mo, ang Diyos ba ngumingiti sa ginagawa at sa buhay natin? The smile that matters the most is the smile of God. The smile of God. Okay. Pwede nang tapusin, ano? Okay, ano? Pero, diretso na natin ito, ano? Give me another 15 or 20 minutes. Okay, kasi bala ko sanang hatiin pang next Sunday. Okay, pero andito na ito eh. Bahala na kung anong message next week, okay? Sa Bible, sa Genesis chapter 6, makikita natin. Genesis chapter 6 verse 5. Sabi doon, nakita ni Yahweh na laganap ang kasamaan ng tao sa daigdig. At puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikanlungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. At ikinalulungkot ko, look at the word, ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Pero in verse 8 sabi doon, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod. Kinalulungkot niya, kinamumuhian niya ang mga nangyari sa tao. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod. In this chapter, we can see the difference. There is a vast group of people, halos lahat nga, na kung saan ang Diyos ay na-upset, ang Diyos ay nagalit, ang Diyos ay nalungkot. However, Noah brought pleasure to God. Noah makes God smile. Kaya nga nagtira ang Diyos ng tao kung tutuusin, ilipunin niya na lahat. Pero Noah found grace in the sight of the Lord. And this is where we want to be as an individual who brings pleasures and pleases God, isang karakter na kung saan napangiti ang Diyos na sa panahon na kung tutusin, lahat ng nakikita ng Diyos ay hindi maganda, lahat ng nakikita ng Diyos ay malungkot, pero merong Noah na nagpangiti sa Diyos. And that should be our desire, na sa dami ng nakikita ng Diyos ngayon, na maaaring ang Diyos nalulungkot sa buhay, na mga hindi mananampalataya, na kailanman ay hindi pa rin siya tinatanggap, hindi lang sa mga hindi mananampalataya, nalulungkot ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya na nakalimutan na siya. Pero nawa, maging katulad tayo ni Noah, that every time, when God will look at us, we will make God smile in our life. Sa papaanong paraan ba? Bakit sa dami-dami ng tao doon, si Noah ang nakapagpasaya sa Diyos at nakapagpangiti sa Diyos? Number one, we can make God smile like Noah when we love Him supremely. When we love Him supremely. Ito ang kasaysayan ni Noah. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. At sabi dito, namuhay siyang ayon sa kalooban ng Diyos. Unang-una, bakit nasiyahan? At kung gusto nating ang Diyos ay mapangiti sa ating buhay, just like Noah, when we love Christ supremely. Pag sinabing love supremely, hindi lang basta mahal, kundi siya ang iyong pinakang mahal. Kasi pag ang buhay nagmamahal na, nababawasan na rin ang pagmamahal natin sa Diyos. Yes, mahal natin ang Diyos. Pero, pag may mga bagay na kung saan mas higit, na mas ninanais ng ating puso at ng ating isipan, yung bang ang Diyos na dapat nasa una ay nagiging panghuli na. Kasi kung mahal mo talaga ang Diyos sa iyong buhay, siya ang number one at nasa una ng iyong buhay. Maraming nagsasabi na, mahal ko naman ang Diyos. Pero kung mahal mo naman ang Diyos, bakit parang nasa dulo ang Diyos ng buhay mo? When we say we love Christ supremely, na anuman ang material, hindi ko ipagpapalit sa Diyos, anuman ang posisyon, kahit pa sino man, ang Diyos pa rin ang pinakang mataas sa aking pumbuhay. We love Christ supremely. Sabi ng Bible, Matthew chapter 22, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind.
Actually, this is the first, not just the first, actually, sa rami ng commandment, ito ang sinabihan ng Diyos, first and great commandment. Love the Lord thy God with all means supremely. Mahal mo ang Diyos. Pag walang katapat, pag wala kang i-compare. Pero pag may kalaban na ang Diyos sa buhay mo, supreme pa ba? Siya pa rin ba ang uunahin mo? That's why in the Bible, sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang Diyos sa iyong buhay and His righteousness. There are moments na sa ngayon, first ang Diyos sa buhay mo. Pero, when material things comes, when possession comes, when power, pag may mga bagay-bagay, kaya mo pa rin bang unahin ang Diyos sa buhay mo? Kaya mo pa rin ba na sabihin, nandun pa rin yung pagmamahal mo sa Diyos? But Noah loved Christ supremely. Actually, may ino-offer ang Diyos kay Noah na gawin. May mga ino-offer din yung kapitbahay niya, yung kamag-anak niya. Actually, kung meron mang susundin si Noah, dapat, teka lang, magkakaangkan tayo, ba't umiiba ka? May mga pagkakataon na siguro may pupuntahan din sila, may mga ibang gawain, pero sabi ni Noah, may utos ang Diyos. And I love Him supremely. And that makes God smile. Kaya sa ating buhay, every time you make God your number one, you can look at heaven, believing and assuring that God is smiling. Again, every time you put God number one in your life, you can look at heaven, believing and assuring that God is smiling. Pero kung hindi Diyos ang number one sa buhay mo, kahit magte-thank you Lord pa tayo, kahit mag-ano pa, tumingin ka sa langit. And you cannot imagine kung talagang masaya ang Diyos. Put God first. Hindi naman sa gusto ng Diyos na magpaalaga, hindi naman sa gusto ng Diyos na magpa-importante. Kasi alam ng Diyos na pag ang Diyos masaya, sasaya ka din eh. Sabi kasi dyan, and all these things shall be added unto you. Yung gusto mo talagang magpasaya sa'yo, ibibigay ko din yan kung uunahin mo ako sa buhay mo. There's such a right time, ibibigay ko din yan. But we can make God smile when we love Him supremely. Number 2, Noah made God smile, and we can make God smile when we trust Him completely. When we trust Him completely. Hebrews 11:7, by faith, sa pamagitan ng pananampalataya, Noah, being warned of God of things unseen, binalaan si Noah ng Diyos ng mga bagay na hindi pa nakikita ng iba, hindi pa nangyayari, and yet, moved with fear, prepared an ark of the saving of the house. Gumawa siya ng malaking arko by which he condemned the world and became heir of righteousness, which is by faith. Hindi lamang inuna ng Diyos, inuna ni Noah ang Diyos, kundi sa pagsunod ni Noah sa Diyos, buong pananampalataya at pagtitiwala siyang sumunod, buo, walang pag-aalinlangan. Pinagagawa ba naman siya ng napakalaking arko unang-una para saan daw may malaking baha? Uulan daw ng walang humpay. Noong panahong yon, siguro kung ngayon, hindi confusing. Kasi nakikita nyo naman yung mga global warming, grabe na ang baha, may mga tsunami. Abay talagang gumawa. Sa panahon ni Noah, confusing yon. Walang ulan nun. Sa bukal lamang nagmumula. Hindi pa nakakakita ang tao na ng ulan, tas pagagawin mo, ang laki ng arko. Pwedeng sumunod si Noah. Pero pwedeng sabihin ni Noah, Panginoon, baka pwedeng bangka lang, yung good for 4? Baka hindi matuloy. Hindi. Sinunod niya ng detalye. Walang ulan nun. Wala pang nakikita nun. Tinukot siya nun. Pangalawa, pagpalagay na, sige Lord, gagawa ako, napakalaking arko nito. Ay bakit dito sa bundok ng Ararat? Ba't dito sa bundok? Eh di doon malapit sa dagat, nagkita ka ba ng gagawa ng malaking barko? Doon gagawin sa bulusan? Eh di ka takot-takot na tulak pa yon.
Parang alam nyo, nakakaloko yung pinapagawa ng Panginoon kay Noah, no? Kaya talaga yung mga tao walang susunod eh. Pero alam nyo, kung anong sabihin ng Diyos, Noah, trust Him completely. Actually, it took 120 years for Noah to build the ark. 120 years. Imagine, yun yung isang buwan ka palang nagtatrabaho, nagpapapanday, tinatamad ka na. Nawawalan ka na ng pag-asa, matutuloy ko ba to? Kaya ko ba to? 120 years ginawa ni Noah. Along the way, pwedeng tamarin, pwedeng magbago ng isip. Sa dami ba naman ang dumadaan doon, tingnan mo yun, wala nang ginawa din pumukpok at pumukpok. Diyan namamatay ang kapupukpok. Di ba? Na-imagine yun? Pero si Noah, hindi. Nagtitiwala ako, uulan yan. Yun ang sabi ng Diyos eh. Along the way, ang tao pwedeng nagtitiwala sa Diyos, pwedeng ngayon nagtitiwala ka sa Diyos, talagang buo. Pero pag ang tagal, walang nangyayari, ano ba to? Nawawala yung pagtitiwala. But not with Noah. He trusts God completely. With no signs of rain. Year after year, buti sana kung ito na, malapit na. Kita ko na. He was ruthlessly criticized as a crazy man who think God speaks to him. Kinokondemn siya. Hindi lamang siya. Alam niyo, ang malungkot kay Noah, hindi lang yung condemnation sa kanya. Yung condemnation sa pamilya niya. Imagine yung mga anak ni Noah kung paano kinukot siya ng kanyang mga kaibigan. Ba't nyo gagayahin yung tatay nyo? Ang dami na sana nating napuntahan, ang dami na nating nalaro, ang dami. Pero hindi. Noah trust God completely. Sinunod pa rin niya ang Diyos. At ganun din sa ating buhay. Every time that we trust God completely, no matter what happened, may mga pagkakataon na ang tagal, may mga pagkakataon na ang hirap, may mga pagkakataon na hindi natin maintindihan. But when God sees our hearts na ang taong ito, maaaring hindi niya naiintindihan, maaaring siya'y umiiyak, pero nakikita ko, nababasa ko ang kanyang puso, na siya'y patuloy na nagtitiwala, maaaring kayo malungkot, but God is smiling in heaven, and when God is smiling, eventually, our heart and our face, our mind will be smiling. Napakahalaga na also we trust Him completely. And that's what makes Noah or God smile. Trust Him completely. There will be a moment in your time na maaring nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero kung napakahirap katulad ng ginagawa ni Noah, can you still trust Him completely? Number 3, Noah, make God smile. We can make God smile when we obey Him wholeheartedly. Wholeheartedly. It's another thing that you love, it's another thing that you trust, but it's another thing that you obey every commandments and details. Ibang bagay yon. Hindi lamang siya nagmahal sa Diyos ng buo, inuna niya ang Diyos, nagtiwala. Kasi pwedeng sumunod ka, pero hindi mo talaga ginawa yung pinasusunod. Everything had to be done just as God prescribed it. God didn't say build any old boat, gumawa ka ng maliit na bangka. He gave every detail. Kung babasahin nyo, di ba? Very detailed, mga cubit, yung instruction, yung size, yung shape, yung materials of the ark, gopher, well as the different numbers, kahit yung hayop. May instruction eh. Pwedeng inuna ni Noah ang Diyos, pwedeng sumunod, pwedeng nagtiwala sa Diyos, pero pwedeng yung binigay na instruction ng Diyos, ang detalyado naman ito, ibahin ko na lang ang sukat. Gusto ko 5 pinto. Gusto ko may rooftop na ganito. Hindi. May instruction ng Diyos at yun ang dapat sundin ni Noah. In details. The Bible tells us Noah's response, so Noah did everything exactly as God had commanded him. Trusting God completely means having faith that He knows what is best for your life. Magkakatugma yan eh. If you trust Him completely, may instruction ng Diyos, na minsan yung instruction ng Diyos, na parang ang komplikado, ang tagal, ang haba. Pero kung naniniwala ka that God knows what's best for your life, if you truly trust Him completely, you will obey with Him wholeheartedly. Gagawin mo kung ano yung pinagagawa talaga ng Diyos. If God asks you to build a giant boat, don't you think you might have a few questions or objections or reservations? Pag pinagawa ka ng Panginoon na gano'n, pwede bang, Panginoon, sigurado ka ba dito? Pastor, Panginoon, pwede bang iba na lang?
Panginoon, pwede bang tsaka na lang? But not with Noah. He obeyed God wholeheartedly. He obeyed, that means doing whatever, ano man yun, whatever God asks us without reservation. Again without reservation or hesitation. You don't procrastinate and say, I'll pray about it. You do it without delay. Often we try to offer God partial obedience. Ano yung partial obedience? We want to pick and choose the commandments we obey. Parang a la carte, pag umu-order, tagtagin mo na yung rice, tagtagin mo na gusto ko ito lang. Gusto ko ito lang. Ito nga ang instruction ng Diyos, hindi gusto ko ito lang. We trust God, we love God, but we don't obey wholeheartedly. We make up the list of the commandments that we like to obey, and those, while ignoring the ones we think are unreasonable. Parang hindi naman reasonable yan. Difficult, pag mahirap. Expensive, or unpopular. Diba? Maraming mga commandment ang Diyos. Ito yung inutos ng Diyos. Pero pwede ako dyan. Pero dito hindi ako pwede. Diba? Pwede ako sa church. Pagdalo. Pero pag mga fellowship na, hindi ako pwede dyan. Hello? Sige, pwede akong tutugtog. Pero pag offering, hindi ako pwede dyan. Namimili. Kung ano yung comfortable, kung ano yung reasonable, kung ano yung hindi difficult, kung ano yung hindi expensive, kung hindi ano yung unpopular. If you want to obey God wholeheartedly. Ano man yung instructions. Mahirap man, tinatanggap natin at sinusunod natin. Partial obedience. Why is obedience so pleasing to God? Because it proves you really love Him. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Hindi sinabing kung mahal mo ako, pili ka dyan kung anong gusto mong sundin. We obey God wholeheartedly, not just partial obedience. Of course, mahirap naman nating makuha yung talagang sabihin nating perfect. But we strive. We strive na hanggat kaya ko talagang pipilitin ko. Hanggat kaya ko, susundin ko. Kasi ganun din naman tayo pag hindi sa Diyos eh. Diba? Pipilitin natin sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, hanggat kaya ko. Sa pagtatrabaho, kahit may masama ang pakiramdam, hanggat kaya ko. Pero pagdating sa church, hindi ko na kaya yan. Masakit yung aking ingrown. Diba? Sa mga nag-aaral, puyat ako ngayon, hindi ko kaya. Pero pag sa school, kakayanin ko. Sabi dyan, hindi man natin magawa, pero we are trying our best. Not just partial obedience, delayed obedience. Alam nyo, wala namang sinabi ang Panginoon na, oy, Noah, abangan mo tong taong ito, babagsak yung ulan, malakas yun. Walang sinabi anytime. Alam nyo, just in the nick of time, tamang-tama nagawa ni Noah eh. Siguro, nagbigay man ang sign ng Panginoon, almost nung a day na yon para papilahin ng mga hayop, pero piniprepare na niya, tamang-tama. Kung si Noah nagpatumpik-tumpik, dinelay niya, baka kasama siyang binaha. Delayed obedience. Ganon din po sa ating mga kapatid. Kung susunod na rin lang naman tayo sa Diyos, sumunod na tayo. Sabi nga ng awitin, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay at lakas? Susunod na rin lang naman tayo sa Diyos, itama na natin. Let us obey God wholeheartedly. The Bible says, present your body a living sacrifice. Hindi lang basta maglingkod kayo, sumunod kayo. Living sacrifice. Susunod ka na rin lang, buhay, gising. Holy and acceptable, yung katanggap-tanggap. Katanggap-tanggap ang iyong paglilingkod, katanggap-tanggap ang iyong pag-aawit, katanggap-tanggap ang iyong pagbibigay. Kasi pwedeng sumunod ka, nagtiwala ka,
But if not wholeheartedly, sa tao man, naranasan nyo bang may sumunod din naman sa inyo pero nakasimangot? Parang ang hirap din ngumiti nun. Di ba? Pero pag talagang naranasan nyo na ba minsan yung sumunod din naman, pero sumunod nga pero mali naman ang ginawa. Pinabili mo ng toyo si Kaiser, sumunod naman. Inuna ka naman, binitawan yung Roblox. He loves you supremely, he trusts you completely. Pero ang binili naman, imbis na toyo, suka, parang hindi ka rin masaya. Ganon din po ang Diyos. May mga instructions kasi ang Diyos. When we should obey Him completely. And the last, amen? Sabi sa inyo, tapos natin Napasaya ng Diyos si Noah sapagkat nung natapos ang baha, nung natapos ang baha, isa sa ginawa ni Noah, he prays and thank Him continually. On Genesis 8 verse 20, nung matapos ang baha, teka lang, saan kaya kami magtitirik ng bahay? Saan kaya kakain itong mga tupang ito? Saan kaya pupunta ang pamilya ko? Ang unang-unang ginawa ni Noah, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handa. Number 4, if you want to make God smile, when we praise and thank Him continually. Masayang madaling magpasalamat sa Diyos, sabing, thank you Lord, pag dumating na yung blessing, pag nakalusot na tayo, pag nakasurvive na tayo, pero yung continually, yung salitang hindi nakakalimot, yun ang hindi nalimutan ni Noe. Nagpasalamat siya sa Diyos. Noah's life brought pressures to God because he lived with a heart of praise and thanksgiving. Noah's first act after surviving the flood was to express thanks to God and offer a sacrifice. Every time you survive your flood, ano man yung mga flood ng buhay mo, nagkaroon ka ng karamdaman, nakaahon ka sa bayarin, naayos ang relasyon, nakabangon kang muli, ano man yung mga flood na parang lunod na lunod ka na dati. Di ba dati nung nalulunod ka, panay ang dalangin mo, at nung tinugunan ng Diyos, nagpapasalamat ka. Pero bukod sa pagpapasalamat, nandun yung salitang pagtatapat. Walang ibang-ibang na dapat mong pasalamatan at wala kang ibang gawin but to offer your sacrifice. Na kung dati, nakikita ka sa Diyos, dapat you should praise and thank Him continually. An amazing thing happens when we offer praise and thanksgiving to God. When we give God enjoyment, ito yun when we give God enjoyment, our own hearts are filled with joy. Yun pala yun na pag ang Diyos na pasaya mo, sigurado sasaya ka. But we should praise and thank Him continually. Again, hindi madamot ang Diyos. Sa Diyos din naman galing lahat. Gusto ng Diyos sumaya ka, gusto ng Diyos maging magkarelasyon ka, gusto ng Diyos magka-honor ka, gusto ng Diyos ma-promote ka, gusto ng Diyos magkabahay ka, gusto ng Diyos. Pero pag binigay na ng Diyos, gusto ng Diyos, alalahanin mo naman siya. Because I've seen many, not just unbelievers, but even believers. Kasama ako sa proseso ng pananalangin, kasama ako sa proseso ng pagdededicate, kasama ako sa proseso ng pagpapakasal, pero nung binigay na ng Diyos, wala na ang Diyos sa buhay nila. Pero masaya sila. Ang tanong, masaya ba ang Diyos? That's why there is a confusion on happiness. Na sana wag tayong malilito. Every time you feel happy, lagi ka titingin sa taas, nakangiti kaya ang Diyos. And if God is happy, anuman ang sitwasyong yan, He will assure you, you will be happy. Sapagkat ang sukatan at pinakang pinagmumulan ng ating tunay na kasiyahan ay walang iba, kundi ang ating Diyos.
And maybe at our desire in our everyday life, na Lord, mahirap man, pero sisikapin ko, ano man ang sitwasyon ko, ano man ang gagawin ko, sisikapin kong sa bawat araw, hindi lang ako ang ngingiti, kundi kayo ang ngingiti. Hindi lang ang Diyos ngingiti sa panahon tayo nasa simbahan, wherever you are. Kahit nasa bahay ka, pag nakikita ng Diyos ang iyong buhay, nasa trabaho ka, nagiging kagamit-gamit ka dyan, pinag-uusay mo, nag-aaral ka, nagiging magandang patuto mo, lagi nating i-glorify ang Panginoon at pangitiin ng Diyos sa ating pambuhay. The anatomy of happiness.